Hi guys, in this video pag-uusapan natin kung paano mag-fast level dito sa Legend of Ymir. And kung makikita nyo dito, tayo ay level 31 na. So sasabihin ko sa inyo kung paano mapabilis yung pagle-level up nyo kapag nag-global na itong Legend of Ymir na to. So from level 1 to 30, yun yung pinakamahirap na phase sa pagpapa-level up dito sa Legend of Ymir. Kasi wala pa tayong mga weapons. So as you can see hanggang ngayon, green pa rin yung ibang armors natin. Yung weapon lang natin dito ang color blue. Ngayon ang gagawin nyo guys, para mapabilis yung pagle-level up natin dito is mag-collect tayo ng item kung saan pwede nating i-craft yung blue weapon muna natin. Katulad ng ginawa ko. So in this case, pupunta tayo ngayon dito sa request bulletin board. So makikita natin dyan na naka-hero na tayo. Ay legendary na yan. Ay hero. Ayan, hero na pala yung kabayo natin. So naka-hero tayo ng kabayo. Free lang yan nung nag-100 anniversary itong Legend of Ymir dito sa Korean server. Ngayon naman, pag-uusapan natin ito kung paano mag-craft ng blue item. So yun yung pinaka-first na gagawin natin. And while doing that, nakakakuha na din tayo ng experience habang nagko-collect tayo ng mga ganitong item. Blue item na pang-craft ng blue weapon natin. So kailangan lang nating gawin yung mga quest dito sa request bulletin board. So makakakuha tayo ng ganito ngayon tapos ika-craft natin yung blue weapon natin. Tapos kung makikita nyo dito, hindi basta-basta yung experience dito guys. Malaki din. 44k, 54k, 102k. Tapos pagpataas ng pataas, kunyari nakraft nyo na yung blue weapon nyo, medyo lumakas na kayo, makakaya nyo na yung mga nandito, mga 407k na quest dito sa bulletin board. So meron ding 1 million dito, kung makikita nyo yan, dito sa Asgard Castle and Hermod's Crossroad naman. Malalaki din yung mga bigay nila dito na experience. So 816k, 1.1 million na experience, and makikita nyo dito 960k na experience. Tapos nagbibigay pa rin sila dito nitong pang-craft natin ng blue item natin. So yun yung pinaka first na gagawin nyo kapag na-release na itong Legend of Ymir. Isasabay nyo siya dito sa main quest nyo. So kung makikita nyo dyan, kill a bunch of Jotuns, 14/120, yan yung main quest. And itong blue na to, ito naman yung quest natin galing dito sa bulletin board. Pupunta tayo ngayon dun sa quest na yun, i-give up natin para ipapakita ko sa inyo yung mga na-i-accept ko itong mga medyo matataas na experience. So ito, kunyari, acceptance. Tapos pupuntahan na natin ngayon. Teleport tayo, papunta doon. So andito na tayo, pinapatay niya ngayon itong boss. So medyo mahihirapan siya dito. So habang pinapatay niya yung boss, nagkakaroon na tayo ng quest. So nakakatapos na rin tayo ng quest dito. AOE itong character ko, kaya medyo nahihit niya yung mga ibang monsters, kaya yan, dinadagsya siya ngayon ng mga ibang monsters kasi AOE itong character natin, natitira niya lahat ng mga nasa paligid niya katulad nun. So mahihirapan siya dito kasi masyadong marami yung mga monster na tumitira sa kanya. So buti na lang meron tayong heal na skill dito, kaya ito yung pinili kong character guys kasi meron siyang heal na skill and sobrang lawak din ng AOE niya. And kung makikita niyo dyan, malapit na nating mapatay yung boss. At the same time, nagka-count yung quest natin dito. Pag napatay na natin itong boss na to, madali na lang itong mga mobs dito kahit mag-AOE pa siya. So kayang-kaya natin yan. So yan yung first na way para makapag-level up tayo ng mabilisan dito. Gagawin lang natin yung bulletin board. Matataas yung experience na binibigay nila doon, kaya sobrang importante na gagawin nyo yun kapag nag-release na sa global itong Legend of Ymir. Next naman is yung main quest syempre. Tapos pangatlo, itong Valhalla. Papasukin ko to ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaking experience ang nakukuha dito. Pero ipapakita ko muna kung ilang experience yung nakuha dito. 2,424 yung experience na nakukuha natin dito sa mga mobs dito sa mapa, sa normal map. Pupunta tayo ngayon dito sa Valhalla. Ito yung dungeon nila dito. So merong color red dito. Hindi ko alam kung uncommon ba to na dungeon kasi nasa common dungeon tayo. Tapos tatry nating pasukin to. So papasok tayo ngayon dyan and ipapakita ko sa inyo kung ilang experience yung makukuha natin dito. So i-click lang natin ito, move to the next room. Mag-move siya ngayon dun sa next room and dun na tayo pwedeng pumatay ng mga mobs katulad ng mga yan. So i-auto battle lang natin siya dito. Tignan natin kung gaano kalaki yung experience na makukuha dito. And makikita nyo naman dyan, 7,242 plus 717. So sobrang laki compared dun sa normal map. So ito yung pangatlo na way para makapag-level up tayo dito. And as you can see, level 31 pa lang ako. And kayang-kaya ko nang pumatay dito sa dungeon.
So ganun lang yung gagawin nyo. First, main quest. Second, yung bulletin board. And third, itong Valhalla, which is the dungeon. And kung i-compare naman natin yung graphics nitong Legend of Ymir, papakita ko sa inyo yung graphics niya. Naka-low setting lang to. Pag hinay ko pa to, hindi kakayanin ng laptop natin. Kaya naka-low setting lang itong ginagamit ko ngayon. Pero sobrang solid na ng graphics niya. Ang maganda dito, naro-rotate siya. Unlike dun sa Rome and Lord 9, tapos yung Odin and Lineage 2, hindi sila naro-rotate. Ito naman, naro-rotate siya. Tapos, merong dash, guys. So, pwede kayong umiwas dito sa mga kalaban nyo. Magda-dash lang kayo. Magda-dash ako ngayon. Yun yung first na dash. Second dash niya. Yun, blink pala. Meron siyang blink tsaka dash. Lahat ng character may ganun. May blink tsaka dash. So, kapag PvP, pwede nyong iwasan yung mga atake ng mga players kapag PvP kasi meron siyang dash. Pero sa ngayon, guys, since yung Lord 9 ay lalabas na nitong katapusan, yun muna yung lalaruin natin. Kasi yun, pwede din tayong mag-earn doon. Yung marketplace nun, USDT ang ginagamit doon na pambili ng mga items. So kapag nakapagbenta tayo doon, USDT agad, pupunta sa wallet natin. Line wallet naman yung ginagamit doon. And maganda din yon na nilalaro habang hinihintay natin itong Legend of Ymir. Ito talaga yung talagang hinihintay ng karamihan na players kasi nga kita naman dito sa graphics pa lang nitong Legend of Ymir and kung paano yung mechanics ng game dito, yung mga boss hunt, mga ganyan. Tapos pwede ka pang mag-dash sa PvP unlike doon sa mga ibang games na hindi naro-rotate. Talagang itong Legend of Ymir ang hinihintay ng karamihan dahil doon. Kasi nga hindi siya parang moving wallpaper na tinatawag nila kasi 2D siya tapos hindi naro-rotate. Pero at least may nilalaro pa rin tayo kahit papano. Kaya maglalaro ako ng Lord 9 pa rin sa katapusan. So pagkakakitaan ko din yon. Gagawin ko, magbebenta ako ng mga items doon para mag-play to earn doon sa Lord 9. So, nagbago na kasi yung paglalaro ng mga MMORPG. Hindi katulad dati na kapag nag-enjoy ka, sige, laro lang kahit walang kinikita. Pero dati pa naman may kinikita na sa MU. Pwede kang magbenta ng mga items doon sa Ragnarok, sa Cabal. Nakakapagbenta ng mga items doon. Yun nga lang, meetups or RMT. Dito naman, may mga token-token na sila kaya hindi na tayo mahihirapan na mag-play to earn sa mga ganitong klaseng games na palabas ngayon, lalo na sa Wimix and yung ibang mga developers naman is gumagawa na rin ng paraan para gawing play to earn yung mga games nila. Kasi nakita nila kung gaano ka-successful yung play to earn games na Axie, Mir4, Nightcrow, mga ganyan. Kaya nakitaan nila ng potential and maraming bumalik talaga ng mga players. Hindi katulad dati na hindi siya play to earn kaya kahit gaano kaganda yung game, hindi pa rin nalalaro. Maliban na lang kung gusto nilang mag-RMT. Sa ngayon, na may mga play to earn games na ito na yung fino-focus natin. Kasi totoo naman, useless yung pinaghihirapan natin kung hindi naman natin pagkakakitaan. And syempre, isa tayo sa mga pioneer na content creator ng mga crypto games and games. Kaya yun at yun yung hinahanap natin na game, yung pwedeng pinagkakakitaan. So, balian lang yung about dito sa Legend of Ymir. O nga pala, bukas mag-upload din tayo ng content natin about sa Lord 9. Marami na din akong technique doon na natutunan nung naglaro ako sa Taiwan server. Kaya kung gusto nyong mapanood yun agad-agad bago pa mag-launch yung Lord 9, huwag niyong kalimutan na mag-click sa subscribe button tapos click nyo na din yung notification bell para mag-notify sa inyo kapag na-upload na natin yung content natin sa Lord 9. So, bali yun lang guys. Salamat. Bye.